So, kamusta po mga kababayan? No? So, regarding nga po dito sa nangyari nga po sa Davao City, at alam naman po natin, di ba, na ang daming nangyari. Na dapat yung supposed to be prayer meeting, hindi po prayer meeting yung nangyari. Naging political rally, di ba? Naging political rally, naging tagpuan ito ng mga ampalaya, di ba? Naging laitan, di ba? Naging laitan, pangungutya sa kapwa-tao po yung nangyari. So paano naging prayer rally yung nangyari diyan nga po sa Davao kung ganoon lang naman pala yung event. At nangyari din po diyan sa prayer rally po na yan sa Davao is nagbanggit nga po itong si Baste Duterte na mag-resign na raw po si PBBM. So ngayon, nagsalita na nga itong si Sara Duterte. So, basahin natin to okay? So dito mga kababayan, napansin ko lang dito, si Sara Duterte po nagpapaawa effect na. Parang napaka-inosente niya. Parang wala siyang ginawang pagkakamali. Parang wala siyang binatong putik sa administrasyon na to. Pa-victim nainis lang ako Nainis lang talaga ako dito. So itong statement niya na to, regarding ito, di ba, pahayag tungkol sa panawagan ng pagbibitiw ni Presidente Marcos Jr. January 29, 2024. So ngayong araw lang to. So dito, kinout out niya dito yung ginawa nga po ni Baste. Okay. So basahin ngayon natin to dito, no? Medyo nainis ako dito So sabi dito, I have not spoken to my brother about his remarks on President Marcos Jr.'s resignation. Naniniwala ba kayo dun mga kababayan na after nung event kahapon sa Davao, hindi pinag-usapan ni Baste at saka ni Sara Mau yung sinabi ni Baste na mag-resign yung Presidente Bongbong Marcos? Naniniwala kayo doon? Ako hindi kasi nasa prayer meeting kayo daw, prayer meeting daw 'yon, 'di ba? Nasa rally kayo, isang lugar kayo. So pagkatapos ng prayer meeting na 'yan, wala man lang kayo pag-uusap tungkol diyan sa sinabi ni Baste na mag-resign yung Presidente Bongbong Marcos. I doubt, hindi ako naniniwala. Plastic ang puta. Plastic Hugas kamay Oh. Itong hirap sa iyo Oh. Ayaw mo na lang kasi magpakatotoo. Oh. Kung talagang maka-administrasyon ka pa ba o dapat ka pang pagkatiwalaan ng administrasyon na to, or kalaban ka na talaga because of your politicking. So continue natin, sabi dito, no, I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love, coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the president. Ngayon ang sabi ngayon pangalan nito ni Sara Mau, yung ginawa daw po ni Baste Duterte, ito lang daw po ay ginawa ni Baste Duterte kasi ito rin naman daw yung ginagawa ng mga taong nakapalibot sa presidente. Ano sabi dito coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the president. So pa-victim mga kababayan. Akala mo naman walang ginawang mali. Akala mo naman walang binatong putik. So ngayon ito. Sabi dito, ngayon pa man, naniniwala ako na ang boto ng taong bayan ay isang pagkakaloob ng tiwala na ako'y magtrabaho at manilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang puri, at iba pang mga hamon na ibabato sa aking pagkatao. Ayan akala ko ba ang statement tungkol dito sa sinabi ni Baste? Pero ang punto naman pala dito, nagpapavictim ka lang pala. Hudas kamay, ang tawag doon. Hudas kamay. Ano yan? Mamaya, papakita ko sa inyo mamaya kung anong ginawa ni Sara. At malamang alam nyo na to Sabi niya pa dito, hindi man madali, patuloy akong kumukuha ng lakas at inspirasyon
sa tiwalang binibigay sa akin ng ating mga kababayan. I take heart from the confidence of the people in my ability to work and thrive in the pandemonium. Sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education unless the President says otherwise. So ito kasi mga kababayan, no, ako naman, naintindihan ko naman ng ating Presidente Bongbong Marcos kung bakit hindi pa rin siya sinisipa sa DepEd. Naiintindihan ko. Kasi ang mangyayari dyan kasi, posibleng mag-backfire ito kay PBBM kapag sinipa si Sara Duterte. Kasi 'di ba, Uniteam, 'di ba? Uniteam yung pinaglaban nung eleksyon, tapos sinipa mo yung Vice President mo. Ginawa mo siyang parang Leni Robredo nung panahon ni Digong. So hindi talaga maganda tingnan. So ngayon, for the sake of delikadesa, Sara Duterte, at alam naman namin na yung puso mo talaga ay hindi sa Pilipinas kundi sa China at saka sa Davao lang, sa Davao City lang, mag-resign ka na lang. Ayun lang. So ngayon, ang punto ko dito mga kababayan, akala ko ba na ang statement ng title ng statement ay pahayag patungkol sa panawagan ng pagbibitiw ni President Marcos Jr. Pero wala ka naman sinabi dito. Oh, wala eh. So ngayon, ang sabi ni Sara, I can only summarize that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love. So nagawa lang daw ito ni Baste Duterte kay PBBM dahil sa pagmamahal ni Baste sa kanyang kapatid. Pinag-resign mo yung presidente ng Pilipinas, Baste. Pagmamahal sa kapatid. Di sana kung sensitibo kayo, wag na kayo magpolitika. Gunggong pala itong mga to eh. So ayan lang yung sinabi ni Sara Duterte. So malinaw na yung statement nga po ni Sara Duterte na ang ginawa ni Baste ay dahil lang sa pagmamahal sa akin bilang kapatid. Na katulad din ng mga nakukuha akong negative na pag-atake sa akin ng mga nakapalibot sa Presidente Bongbong Marcos. Ayun ang pinakabuod ng statement ni Sara Duterte. Eh kung ang hugot lang pala ni Baste na pinagre-resign niya si PBBM dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid, hindi wag na kayo magpolitika, mga buwakan ng ina kayo. Magpolitika pa kayo kung ayaw nyo pala maatake. As if naman na hindi ka umatake. As if naman na hindi ka ikaw yung unang umatake. Kaya nagkagulo-gulo ngayon yung unit team ngayon. Ako naniniwala akong may crack na yan eh. Naniniwala naman ako eh, Diyos ko naman. Di ba? At nagsimula naman lahat yan kay Sara. Ayan o. Oh. Saan ba yung ginawa ni Sara dati? Ayan o. Oh. Tandaan natin mga kababayan kung saan nagsimula ang gulo na to. Oh. Alvarez says, Aust Romualdez plot real. Hints at GMA involvement. Si Pantaleon Alvarez po ay kaalyado po ng mga Duterte. Tandaan po natin yan. At si Pantaleon Alvarez mismo ang tsumutsu na yung plano para tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker ay totoo. At ito ay kagagawa ni Gloria. Di ba? So anong kinalaman ni Sara Duterte dito? So ngayon alam natin mga kababayan na ang talagang pumuprotekta po talaga kay PBBM ay si Martin Romualdez. Hindi ako Martin actually. Hindi ako 100% siguro mga 70, 80 ganon. Hindi pa 100% ako Martin. Pero this time mga kababayan sa pagkakataon na to, sa lahat po ng mga atake na nararanasan po ni PBBM, ang pumuprotekta po talaga kay PBBM ay si Martin Romualdez. Para po sa impeachment. Alam naman po natin na impeachment po ay hindi naman po ito usapin kung meron bang kasalanan o wala ang presidente. Ang impeachment po ay usapin po itong politikal. Uusad po ang impeachment kahit na may ginawa ba o walang ginawa ang presidente, depende po ito sa House. So isipin nyo lang mga kababayan, kung natuloy nga po itong plano ni Gloria Macapagal Arroyo na natanggalin si Martin Romualdez at ang ipalit ay si Gloria mismo, so delikado si PBBM dito. Magiging papaikutin lang po si PBBM sa mga kamay ng mga Duterte at ni Arroyo. Imbis na makakilos si PBBM,
ng diskarte niya mismo, kung si GMA po yung House Speaker, magiging sunod-sunuran lang po si PBBM kay Gloria. Nagets niyo mga kababayan? Nagets niyo yung pinupunto ko dito? So ang pumuprotekta po talaga kay PBBM ay si Martin. Hanggang ngayon po, hindi po siya iniiwan. O kapag si Martin yung umalis, edi paano na? Oh. So ngayon mga kababayan, malinaw po talaga no, na delikado po talaga na kung si GMA po ay naging House Speaker at natuloy nga po yung plano niya noon, natanggal si Martin. So ngayon, ang ginawa kay GMA, dinemote. So anong ginawa ni Sara? Ayan, ginawa ni Sara. Ayan, tambaluslos. O, tambaluslos. Oh. Sabi niya dito, Vice President Sara Duterte cryptic post on Instagram referring someone as tambaluslos. O ngayon, Sara Duterte, total, nagmamalinis ka naman, di ba? Nagmamalinis siya kasi parang wala siyang ginawang mali eh. Parang wala siyang binatong putik eh. O ngayon, sige, para mas maganda, ang gawin mo, magsalita ka. Sabihin mo na yung tambaluslos hindi si Martin Romualdez. Kasi ngayon, yung word na tambaluslos, kumapit na po talaga kay Martin. Totoo yun. Hindi natin sinasabi na tambaluslos si Martin, pero yung word na tambaluslos is kumapit po kay Martin. At yan po, nagsimula po dyan kay Sara Duterte na ngayon po ay pa-victim. Na aping-api. Feeling niya, aping-api siya. Feeling niya na pinagtutulungan siya ng mga nakapalibot kay PBBM. Pero in the first place, siya naman nagsimula ng away na to. Boba eh. Gusto niya maging presidente. To, boba naman to. Hindi niya marunong magtagalog. Hindi nga mga kababayan. Di ba nakita niyo yung statement niya kanina? Di ba nakita niyo na siya daw ay inaapi ng mga nakapalibot kay Presidente Bongbong Marcos? Akala mo naman wala siyang ginawang pagbato ng putik. Sa kanya nagsimula. Ayun nga lang problema. Hindi niya pala kaya panindigan. Dapat kapag sinimulan mo, tapusin mo. Ngayon, wala eh. Trapon na din eh. Trapon na din eh. At syempre mga kababayan, bukod nga po dyan, bukod nga po dyan sa sinabi nga po ni Pulong, ni Paulo, ni Baste, di ba? Ang sabi ni Baste, you are lazy and you lack compassion. Dahil ito sa pagmamahal niya kay Sara Duterte. Sinabi niya to, dahil sa pagmamahal niya kay Sara Duterte. Walang yung magkakapatid na to, no? Walang yan. All of these things, he is causing the oppressing of the people. He is making politics his first priority instead of opening up new opportunities, especially for the lower classes to improve the life of Filipinos. Yun, poverty porn na naman. Okay. Mr. President, if you do not have love and aspiration for our country, resign. Di ba? Sinabi ni Baste yan. So, sinabi ni Baste ito dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Ginamit yung politika. Pinag-resign yung presidente. Walang problema yan eh. Kasi pwedeng sabihin yan kung karaniwang tao ka lang, di ba, nasaktan ka ng, kunwari, hindi mo gusto yung ginawa ng presidente, tapos karaniwang tao ka lang, siguro maintindihan natin. Ang problema, mga politician kayo eh. Mga politiko kayo eh. At bukod nga dyan mga kababayan, ito, sinabi rin ito ni Baste. Bukod dyan sa pinag-resign na yan, isa sa mga sinabi ni Baste is nanumbat na yung pagpapalibing nga daw po kay Apo Lakay. Sige, panoorin natin to ah. Gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. Na ako pagani personal man gyud eh. Mawad-an gyud ko respeto ninyo. Di na pod gyud ko. Sobra naman pod gyud kaayo. Di ba? Ano ba pinanghugutan nito? Hindi sa totoo lang no, yung nung napanood ko nga si Baste, tsaka si Pulong, tsaka si Digong, galit na galit eh. Galit na galit eh. So, ano ba talaga yung pinanghugutan ng mga to? So, galit na galit ba kayo dahil sa PI, sa People's Initiative, na which is, di ba, na
Well, medyo may question ako diyan sa People's Initiative na 'yan, 'di ba? Meron akong critic diyan sa People's Initiative na 'yan, no. Pero dahil ba ito sa PI kaya kayo nagagalit, or kaya kayo nagagalit kasi nga nabisto na yung mga kalokohan ng mga Duterte noon? Alin lang din eh. So yung 51 billion ni Pulong, yung 2.6 billion na confidential fund ni Sara Duterte nung siya ay mayor, and then yung 125 million in 11 days ni Sara Duterte din. And then si Digong, nagkalat ng kapalpakan ni Digong. At isa dito yung ICC. Di ba? So ngayon, alin ba talaga? Bakit ba galit na galit kayo? Bakit ba G na G kayo? Di ba? Ako, hindi ako naniniwala na 100% tungkol ito sa PI eh. Tungkol sa People's Initiative yung galit ninyo. Hindi ako naniniwala eh. May pinanghugutan kayong mabigat eh. Naniniwala ako. At isa na dito, naniniwala ako, yung ICC. Naniniwala ko yung ICC dito. Yung pinakamabigat. Nagkataon lang talaga na merong ginawa na PI. Kaya ayan ang ginamit ngayon para kunwari galit sila kunwari sa PI. Pero ang totoo talaga sa ICC sila galit. Kasi nga mga kababayan, no, ito pakita ko sa inyo. So doon nga po sa sinabi nga po ni Baste, mga kababayan. At saka regarding nga rin po dito sa palusot ni Sara Duterte. So diyan po sa 1,200 po na nanonood. So ano nga po masasabi nyo nga po dito? So paki-comment lang po sa baba at saka dyan din po sa Team Replays. Naniniwala ba kayo na yung ginawa ni Basti Duterte ay justifiable dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid? At ngayon, ang ginawa ngayon ni Sara Duterte ay nagpa-victim na ang akala mo naman wala siyang ginawang pagkakamali or pagbato ng putik sa kapwa niya public servant na parte ng unit team. Di ba? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So dyan po sa 1,200 po ulit na nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makapag-continue po tayo. No?